Ako po si Michelle. Lagi po akong sumusubaybay sa iyong account at YouTube channel. Sumulat po ako ngayon para magbahagi ng isang kuwento na sana'y pakinggan ng lahat. Ang isasalaysay ko po ay nangyari mismo sa akin at sa aking mga kaibigan. College students po kami noon nang maisipan naming mag-outing sa isang sikat na talon sa isang liblib na probinsya sa Laguna. 4 kami sa grupo. Ako, si Ana, ang nobyo niyang si Mark at ang pinakabarkada naming si Jake. Bago kami umakyat ng bundok papunta sa talon, kumuha kami ng isang local guide, si Kuya Nonoy. Habang naglalakad kami sa makitid na daan sa gubat, maraming paalala si Kuya Nonoy. Dahan-dahan lang sa paglakad, baka makatapak ng kung ano. Huwag maingay, baka makabulahaw tayo. At ang pinaka-importante, kung may makita kayong malaking punso, sabihin nyo lang, tabi-tabi po. Lahat kami ay sumunod, maliban kay Jake. Si Jake po kasi, yung tipo na palabiro, may pagkamayabang, at hindi naniniwala sa mga ganoon. Sus, 2023 na. Nuno sa punso pa rin? Natatawa niyang sabi. Sinaway namin siya, pero tinawanan lang kami. Ilang sandali pa, nakarating kami sa isang lugar kung saan may isang punso sa gilid ng kahoy sa may dinaraanan namin. Ayan, dahan-dahan lang tayo dyan. Tabi-tabi po. Sumunod kami ni Ana at Mark, pero si Jake huminto sa tapat ng punso at ngumisi. Sa harap naming lahat, sinipa niya ng malakas ang gilid ng punso. Walang hiya ka, Jake. Sigaw ni Mark. Pero tumawa lang siya ng malakas. Hindi pa siya nakontento. Umihi pa siya malapit doon. Ayan, para maniwala kayong walang multo-multo. At nuno sa punso. Sabi niya habang isinasara ang zipper ng pantalon niya. Namilog ang mga mata ni Kuya Nonoy at nag-cruise ito. Naku, delikado yung ginawa mo, iho. Sana'y patawarin ka ng mga hindi natin nakikita. Mahinang sabi ng matanda. Itinuloy namin ang paglalakbay na may halong inis at kaba. Nakarating kami sa talon, naligo at nagsaya. Pansamantalang nawala sa isip namin ang ginawa ni Jake. Ngunit noong pauwi na kami, nagsimulang magreklamo si Jake na makati raw ang buong katawan niya. Nang tingnan namin, wala namang mga pantal. Pagdating sa tinutuluyan naming transient house, doon na nagsimula ang bangungot. Biglang nilagnat ng sobrang taas si Jake. Nanginginig siya sa ginaw kahit balot na balot ng kumot. Pagsapit ng hating gabi, nagsisigaw siya. Gumising kaming lahat sa takot. Parang awa niyo na, tanggalin niyo sila. Ang liit-liit nila pero ang sasakit nilang mangurot. Sigaw ni Jake habang nakaturo sa paanan niya. Pero wala naman kaming nakikita. Nagmistulang impyerno ang gabing iyon. Walang tigil sa pagsigaw si Jake. Paminsan-minsan, makikita namin siyang napapapilipit sa sakit at mamumula ang isang bahagi ng balat niya na parang kinurot nga. Dinala namin siya sa pinakamalapit na ospital pero walang makitang sanhi ang mga doktor. Normal lahat ng tests niya pero hindi bumababa ang lagnat at patuloy siya sa pagdedeliryo. Sa payo ng may-ari ng transient house, ipinatawag namin ang isang albularyo. Pagdating ng matandang manggagamot, tiningnan niya lang si Jake at umiling. Nilapastangan ng kaibigan ninyo ang kanilang tirahan! Kinilabutan kaming lahat. Nagpagawa ang albularyo ng isang ritual. Kailangan daw naming bumalik sa punso bago sumikat ang araw, mag-alay ng puting manok, kanin at sigarilyo at humingi ng tawad para kay Jake. Kahit takot na takot, ginawa namin. Bumalik kami sa gubat kasama ang albularyo. Habang isinasagawa ang ritual, parang may naririnig kaming mga hagik-gik at bulungan sa paligid. Pakiramdam namin, daan-daang pares ng mata ang nakamasid sa amin. Pagkatapos ng ritual, himalang bumaba ang lagnat ni Jake. Ngunit hindi na siya bumalik sa dati. Hanggang ngayon, may mga peklat siya ng kurot sa buong katawan. Naging sakitin siya at higit sa lahat, hindi na siya tong ngumingiti o nagbibiro.
Lagi na lang siyang tulala at madalas naming marinig na bumubulong ng patawad po. Patawad po. Kaya po ako sumulat sa inyo para ipaalala sa lahat ang aming karanasan na matuto tayong rumespeto. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang ipaliwanag ng siyensya. May mga nakatatanda, may mga paniniwala, at may mga nilalang na hindi man natin nakikita ay nararapat pa ring igalang. Dahil isang pagkakamali lang, isang paglapastangan, ay maaaring magdulot ng habang buhay na pagsisisi. Maraming salamat po sa pagbasa.